4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Pilipinas, ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Ben-Hur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Kumusta kayo ngayong araw po ng Miyerkules, July 31, 2024? Huling araw na po sa buwan ng Hulyo. At welcome po sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Kami po muna ang inyong makakasama. Ito po ang inyong lingkod, Elaine Apit, at sa ngalan po of course ni Lakay, na mukhang naglalaba siya. Miyerkules pa lang naglalaba na. At maliban sa akin ay makakasama rin natin sa programa ang pangalawang kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG, si Undersecretary Odelon Pasaraba. Magandang hapon, Yusek, I miss you. I miss you too. Wala tayo last sa Wednesday. Alam mo, syempre nagbabalik tayo. Alam mo naman maraming kaganapan sa DILG. Kaya magandang hapon, Sister L. Magandang hapon, Pilipinas. Of course, sa ating mga masugid na tagapakinig. Yan, maraming kwento, Sister L. Sa lahat po na nakikinig, mga lokal na pamahalaan, nanonood on air at online, Sister L, ang ating mga magigiting na guro. Hello po sa inyo. Hello rin sa ating mga parents at mga estudyante. Kasi alam mo naman, nagbabalik eskwela. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang aming ahensya sa inyo pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Kaya naman, Judge Tabaco, hi sir. Yes. Nilalapit ang DILG sa DZRH. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, sa YouTube channel po DZRH News Television, sa aming pong website dzrhnews.com.ph, sa cable channels nationwide po yan, and of course sa inyo pong mga radyo via 666 kHz. At para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ating ahensya o kay Secretary Ben-Hur Abalos, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago sa ating mga bisita, mamaya may mga pag-uusapan po tayo at meron tayong mga may interview mamaya. Ay tumungo po muna tayo sa mga latest happenings at aksyon sa DILG, Yusek. Tama, Sister L, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa ating ahensya. Bumuo na po ang Department of Interior and Local Government o DILG ng isang interagency na tututok at tutugon sa oil spill sa Lamao Point dyan po sa Limay Bataan. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga apektadong local government units. Ang task force ay binubuo ng DILG, Office of Civil Defense, Department of Environment and Natural Resources, Department of Social Welfare and
Development, Department of Health, Department of Transportation, at Department of Science and Technology at iba pang national government agencies. Gayun din po ang mga lokal na pamahalaan ng Bataan, Bulacan, Parañaque, Las Piñas, Pasay, Manila, Navotas at Cavite. Tiniyak naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na bubuo ang Interagency Task Force ng konkretong aksyon at magbibigay ng mga regular na ulat sa kalagayan ng oil spill cleanup at containment. Yan ang nagpapakita na maganda ang collaboration at ang pakipag-ugnayan ng ating mga lokal na pamahalaan at ang national government agencies. Maraming salamat sa liderato. Matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at Habagat, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang DILG na maghatid ng agarang relief assistance, paglikas sa mga may sakit at mga senior citizens na salanta sa mga liblib na lugar sa Santa Ines at Tanay sa Rizal. Kasama rin ng Pangulo ang DILG at DSWD sa pagbibigay ng mga food packs sa mga residenteng nasa iba't ibang evacuation centers sa bayan ng Rizal. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, umabot na sa 39 ang naitalang nasawi sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat noong nakaraang linggo. Nakakalungkot yan na Yusek kasi ngayon patuloy pa rin sa pagre-recover yung ating mga kababayan sa NCR at karatig na mga lalawigan. Yeah, tulad ng probinsya, hindi bayan ng Rizal, probinsya ng Rizal. So kailangan magtulungan. Kaya naman sa Sabado, mayroon tayong simultaneous kalye linisan na inisyatibo ng DILG, Secretary Benhur Abalos para tumulong sa ating mga lokal na pamahalaan na nagre-recover. Oo, kasi mahirap yan, Yusek, lalo na kapag binaha, yung putik na nanigas, ang hirap niyan tanggalin. Putik nga talaga yung ano, no? Yung kailangan ng flashing talaga. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Benhur Abalos at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kahapon ang humanitarian aid donation mula sa gobyerno ng UAE para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat. Kasama sa naghatid ng donasyon si Special Envoy to UAE Katrina U. Pimentel at UAE Ambassador to the Philippines, His Excellency Mohammed Aboid Salim at Al-Katam Al-Zabi. Buong puso namang nagpapasalamat ang DILG at ang pamahalaan sa tulong na ibinigay ng UAE para sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Maraming salamat, Embahada ng UAE. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA noong nakaraang Lunes ang ilan sa mga matagumpay na hakbang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng peace and order sa ating bansa. Kabilang na ang bloodless war on drugs kung saan aabot sa 44 bilyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasabat sa mahigit 71,500 na anti-illegal drug operations at 32% reduction rate ng ating drug-affected barangay. Ipinida rin ng ating Pangulo ang kalinisan sa Bagong Pilipinas program katuwang ang DILG kung saan mahigit sa 40,000 toneladang basura ang nakolekta sa 22,000 barangay sa loob ng 5 buwan. At ito naman, tinalakay po sa magkakahiwalay na sesyon ng Post-State of the Nation Address discussion ang food security and economic development, environmental protection and disaster risk reduction, at governance, peace and order and good governance, peace and order and safety. Kasama po ang DILG at ibang ahensya ng pamahalaan sa issue ng food security and economic development na pag-usapan dyan ng Executive Order 41 kung saan ibinahagi ni DILG Yusek Odelon Pasaraba na 40 po sa 1,715 na local government units sa bansa ang may ordinansa na sa pagtigil ng pangolekta ng pass-through fees sa mga sasakyan na naghahatid ng produkto. Ibinida naman ni DILG Yusek Marlo Iringan ang kakayahan ng LGUs na rumisponde sa mga kalamidad sa tulong ng Operation Listo Manuals at tiniyak din ng DILG ang paggabay sa mga LGU sa paghahanda hindi lamang sa environmental protection at disaster risk reduction and management. Samantala, tinalakay din ni DILG Yusek Lord Villanueva ang mahalagang hakbang ng DILG sa good governance at peace and order gaya ng BIDA program at Revitalized Police sa Barangay o RPSB na mas tumutugon at nakasentro sa pangangailangan ng komunidad bilang aksyon kontra illegal na droga. Sister L,
Yes, Nako, Yusek. we would like to congratulate naman itong PMS, the Presidential Management Staff, at ang PCO, the Presidential Communications Office, for the successful run nitong POSONA. It's a very good platform para ma-crystallize, ma-consolidate, and ma-identify ng iba't ibang ahensya dun sa cluster na yon, yung kanilang mga programa to further implement yung instruction ng ating mahal na Pangulo. Tama yun, Yusek, kasi mas nagkakaroon sila ng linaw. Yes. Kasi 'di ba, mayroon akong clarifications. Ito ang marching order ng Pangulo. Ano ba talaga, anong specific, anong gagawin, 'di ba? Nahihimay, natututukan. At kasamang mga media doon sa mga Yusek, sa mga nagtatanong, very very good naman yung mga tanong nila sa ating mga resource persons. At napakaganda na may ganito, yung POSONA, Yusek. Ganda. Ako, sobrang nagaganda. Kami din, we really appreciate it as media personality. Syempre, kailangan din mas maintindihan po namin ano ba talaga, paano? Kasi mahirap yung magulo. Yung hindi mo naiintindihan, di ba, Yusek? May direksyon, di ba? Yes, tama. At ilan lang po yan sa mga balitang hatid ng DILG sa DZRH Break Time. Sa atin pong pagbabalik, makakasama natin. Mayroon tayong mga makakasama mula sa mga lokal na pamahalaan upang alamin naman ang kanilang mga programa para sa ating mga kababayang PWD. Sister L. Yes, Yusek. Ito yung mga persons with disability. Yes. Yan, nabanggit natin kanina ang probinsya ng Rizal. Hello po sa mga taga Rizal na nakikinig ngayon. Si Ma'am Maricar Aspe Briones. Laging nakikinig yan. Maraming salamat. Avid listener. Yes, salamat po. Dahil sa inyo, kaya tayo ay #1 sa Metro Manila. Congratulations naman. At tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, 18 minuto na po. Makalipas ang 4:00 ng hapon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hard-working DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Alamin natin ang update mula sa Malacanang. Meron pong kalihim na nagbitiw ang Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Nag-resign. Detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Nagbitiw na nga si Secretary Fred Pascual sa Department of Trade and Industry epektibo sa August 2. Ayon sa Presidential Communications Office, tinanggap na ni Pangulong Marcos ang resignation ni Pascual sa pulong nila sa Malacanang. Sabi ng PCO, babalik na ang kalihim sa pribadong sektor. Kinilala naman ng Pangulo ang serbisyo ni Pascual na nakatulong sa restoration at transformation ng ekonomiya. Agad rin daw maghahanap ng papalit kay Pascual sa DTI. Ito si Lester. Miss Leth. Yes. Miss Leth, aside dito sa reason na babalik na siya ay sa academe, wala bang ibang rason kung bakit nagbitiw si Secretary Pascual? Yun lang ang nabanggit doon sa anunsyo ng PCO. Alright. Thank you, Ms. Leth. Ito si Lester Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Alamin natin ang iba pang detalye ng flash report na yan. Samantala tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. At ngayong hapon, atin pong tatalakayin ang mga programa at proyekto ng ating mga lokal na pamahalaan na nakasentro naman po sa pagtugon sa nutrisyon at kalusugan ng ating mga kababayan.
Tama ka dyan, Elaine. Kasabay po ng ika-160 na kaarawan ni Apolinario Mabini nung nakaraang Martes, sa pamamagitan ng Presidential Proclamation 597 ay ating pinagdiriwang o pinagdiwang tuwing Hulyo 17 hanggang 23 ang National Disability Rights Week upang bigyang pansin at halaga ang karapatan ng ating mga kababayang persons with disability. So mga persons with disability ang sentro ng ating usapin ngayon. At sa hapong ito ay kilalanin natin, Sister El, ang mga natatanging lokal na pamahalaan na matagumpay na nakapaglunsad ng mga programa para sa ating mga PWDs na kinilala noong nakarang taon sa Apolinario Mabini Awards. And atin pong makakapanayam sa hapong ito si Mayor Dalia Loyola ng Carmona City, Cavite. Hi ma'am, hi Mayor. At punong barangay Jose Emmanuel Recto ng Barangay San Lorenzo, Makati City. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Dalia Loyola, ma'am, at punong barangay Jose Emmanuel Recto. Sister El, siguro kakausapin muna natin si Mayor Dalia Loyola ng Carmona City, Cavite. Mayor? Good afternoon, Sister El and Yusek. Hi, ma'am. Sa pong karangalan na makayahan sa inyong programa ngayong hapong ito. Hello po again, Mayor. Naku, si Mayor, alam mo, Yusek, na naalala ko na interview din namin sa Damdaming Bayan. Nagkaroon din sila ng award international. Tama ako, Mayor Dalia, ma'am, di ba? Yung inyo pong award nung nakaraan. Opo. Meron din Nagpapamalas. Sa Global Inclusion Awards po. Ayun. Global Inclusion Awards po ng UNESCO. Wow. Sa So, Paris, France. nagpapakita dun, ma'am, na talagang ang standard nyo sa liderato ay talagang pang-international. Dahil nga naman, bumababa yung epekto at resulta ng liderato na yan sa ating mga kababayan, sa ating mga barangays, lalong-lalo na sa Carmona City. Ma'am, sa ngalan po or sa interes ng mga nakikinig po, ano po ang Carmona City? Kumusta na po ngayon ang Carmona City? At ano po yung mga programa natin na talagang maipagmamalaki natin sustainable on PWDs? Kami naman ay maayos dito sa ating City of Carmona. Kami yung pinakabatang syudad Kami lang yung pinakahuling na declaran city noong 2023. Through the years, for almost 20 years na mahigit na, nakaayos yung aming programa sa aming persons with disability na kung saan tinawag namin itong Kalingakap na meron kaming programang carer. Ito yung pumupunta sa aming center base na kung saan meron kaming kulang-kulang 390 students ngayong incoming school year, different kinds of disabilities na binibigyan namin ng early intervention, behavioral modification, adaptive skills program, bridging program para malaman namin kung sino magbe-benefit sa mainstreaming ng normal education hanggang sa maparating namin sa kolehiyo. Doon sa hindi magbe-benefit sa regular education, binibigyan namin ng livelihood, entrepreneurship, at saka work placement program sa mga industries. Meron din kaming community-based program na nasa community na kung saan tinatalakay din ang pagtulong sa kanilang health, employment, livelihood, at kung ano pa na pwedeng ibigay ng ating mga city government and stakeholders. At sa ngayon nga, ginagawa yung aming building para sa shelter program para doon sa mga naabandonang mga persons with disability na wala nang mag-aalagang mga kamag-anak. So ito yung aming pinaka-ultimate goal, itong shelter program namin na nagkaroon na ng groundbreaking, malaki na ang nagagawa at ibabalita namin yan sa inyo sa isang taon pagka fully functional. Ayun, napakaganda ng mga proyekto ni Mayor Dalia sa mga PWD natin, Yusek. Sister El, ako'y namangha, dahil doon talaga sa root cause nagmula itong mga programa na to. Sobrang ang diagnosis skills at competency naman ng LGU ng Carmona sa ugat na ugat talaga. At talagang pinalawak niya to hanggang sa edukasyon, health,
livelihood. Which is Yusek. Holistic. Opo, at alam naman kasi natin na minsan na discriminate yung ating mga PWD. Kaya napakaganda na sila ay napagtutuunan ng pansin na katulad nitong Sister ginagawa. L, ito ang profile ng Carmona City. Ma'am, since 2008, nagiging Apolinario Mabini Awards na kayo. Tapos hanggang ngayon, 2023. So, ganito kahaba na yung pagmamalasakit ninyo sa ating mga PWDs. Ma'am, kwento nga po ninyo kasi yung sustainability talagang beyond question, no? Alam mo, Sister L and Yusek, ang aming panuntunan kasi way back 2000, people empowerment at the forefront of sustainable gains and progress where nobody is left behind. So nung maiayos na namin lahat ng programa sa Carmona, which was a municipality din, nakita ng then Mayor Roy Loyola, na ngayon ay congressman na kailangan gumawa kami ng program sa aming persons with disability. We started with only 20 learners way back 2000 sa aming alternative learning system, and the rest was history. So nag-hire kami ng isang SPED education na graduate, tapos nagdagdag kami ng mga empleyado, nagkaroon lang sila ng capacity training sa pag-attend ng mga training programs na ibinibigay ng mga national agencies, CDFITs ng ating persons with disability, and the rest was history. So ginawa namin yung comprehensive service framework na kasama si Prof. Archie David noong araw, nagtulong kami hanggang sa maiayos namin yan. So yung comprehensive service framework for education and rehabilitation ay talagang tinutukan namin. From the time na ma-detect yan sa community, tinuruan namin ng health workers namin para ma-determine ang mga flag signs. Pagkatapos ay pinatiting na namin yan sa developmental pediatrician. Imaginein mo we started with 1,000 na doctor's fee. Ngayon, we are paying 5,000 per child. And it is the city government who is paying for that because we cannot determine what intervention is appropriate for that child kung hindi bibigyan ng developmental pediatrician. Meron kami speech therapist, occupational therapist, at saka speech pathologists, at occupational therapists. So, through the years, yan ay napag-aralan namin. And with God's grace, alam nyo, nakakatuwa itong mga batang ito. Sabi ko nga sa iyo, pag halimbawa may kailangan kaming isang bagay, we're going to pray for God, sasag ka Lord for intervention. Then all of a sudden, may darating sa amin. Imaginin mo ang De La Salle University, nakita na fully functional kami, nagpunta dito para yung internship ng kanilang mga estudyante. Siyempre, may mga supervisor yan. So mag-gain kami dyan. Sabi ko, ano po ba ang pwede nating pagtulungan? Ang sabi, Mayor, pupunta po kami dito para po i-train ang aming pong mga estudyante. May mga expert na kasama. Siyempre, may supervisor yan in charge. So ano kako ang aming role? Sabi, ma'am, basta lahat doon ng pangangailangan namin gadgets and equipment, ipo-provide nyo. So inayos namin ang aming mga kwarto, mga cubicles, lahat ng kailangan ay amin pong i-provide. So that's it, nakumpleto namin. At nagtatayo kami ng organization, every parents should join the Tatay Tatay Co program. Kapag hindi, idadrop namin kayo sa center. So yung 390 plus naming estudyante ngayon, yun ay malalaman namin kung dapat lang sa center manatili or po pwede na namin i-mainstream. Dati, ang mainstreaming namin, isa lang Central Elementary School. Ngayon, nagdagdag na kami ng 2 pa. May 3 service vehicle yan. Hatid sundo. Hatid sundo yan para walang reason ng nanay na hindi papasukin. Yung deaf and mute namin, mandatory na ang nanay at tatay should learn sign language within a year. After a year, yung mga siblings dapat matuto ng sign language. Hindi na kami braille, di ba? Ano nang ginagamit namin? Embosser na ang ginagamit ng aming pong mga blind. Higher level. So, imagine mo nag-concert na yung mga yan, 3 concert na ang nagawa. Yung una ay Who Am I? Concert. Ang second I Can. And yung third Because of You, I Made It. Tapos meron tayong This is Ability. Ngayon namin kayo. Nagpe-prepare kami for a big concert noong December. During the first concert, everybody was crying. Why?
You could imagine these autistic children na na-diagnose ng maaga, dati hindi matigil sa isang lugar. Ngayon, nasa stage, nagsasayaw, kumakanta. The deaf and mute are dancing. You could ever imagine paano maririnig ang music sa counting lang. May drum and larian na bamboo instrument. Very fulfilling. Meron silang mga arts program, dancing, singing, tapos meron silang sports. Marami na rin nanalo sa sports sa national competition. IT, nakapagpadala na kami sa Abu Dhabi. Last year, ni-recognize kami sa Malaysia. At this year nga, yung talagang nakakatuwang award is the Global Inclusion na binigay po ng UNESCO sa Paris, France. Wow! Mayor, nako, pag marinig ito, I'm sure Secretary Benhar, pag marinig niya to, sobrang sumasaludo sa inyo dito sa Global Inclusion Award po ninyo. Pero Mayor, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon ng mga lokal na pamahalaan, syempre itong tanong, Mayor, no, paki-inspire na lang sila. Expensive po ba ang mag-institutionalize sa mga programang ganito? At ano po yung panawagan nyo sa kanila? Kasi parang, while you were narrating itong mga accomplishments nyo, journey nyo, talaga namang centerpiece ng liderato po ninyo itong mga PWD programs. Mayor? Alam mo, talagang medyo gagastusan mo talaga. Pero okay, naniniwala na lahat ng government ay may pera para dyan. Hindi kami sumunod through the years doon sa 1% of the budget na 50% senior, 50% disability. Kasi ang aming panuntunan, if you have the means, gumawa ka ng plans and programs para sa kanila. Para nga nobody is left behind. Kaya nga ako, I was able to join the 18th Congress during the COVID. Dangan nga lang nagkulang ako ng oras, napaupo ako sa committee ng persons with disability. Yun ang aking laging naririnig. At kami dito ay nalulungkot, marami naglalakbay-aral, organizations of persons with disability, maraming pang mga nagtatrabahong mga parents, mga empleyado ng munisipyo. Kaya nga minsan, gusto ko kung ako ay magbibigay ng aking talk, gusto ko ang audience, local chief executive. Pero, naunawaan ko din naman ng plight ng second, third, at fourth class municipality. Kaya nga gusto ko nga sanang may parating kay Secretary Abalos na sana yung mandatory sa first class at city. Yung second, third, and fourth, sana bigyan ng tulong from the national government. Medyo exhaustive to sa finances, pero kung titingnan mo yung amount na meron ng bawat LGU, makakapartake sila sa pie nito. Kami nga meron kaming humigit kumulang 50 employees na pinasosweldo ng LGU. Ang special education lang namin, SPED education ay ilan? 3. The rest are teachers na let passers na nung tanggapin ko ay hindi let passers, pero minahal na ang ating mga persons with disability. Kaya naman kami ngayon, kino-compensate namin as teacher 1. Pero yung iba dito, natuto na lang through training Kasi wala naman kami ipasusweldo. Everybody wants to work in government. Sasabihin ko, sige, gusto mong pumasok dito, ang opening ko lang persons with disability. It takes a lot of patience and hard work. Imagine mo, behavioral modification. Napakahirap. Kaya nga ang nanay at tatay ay minamandatory naming tumulong. At isa pa, maniwala kayo sa akin, napakaraming stakeholders na tutulong sa inyo. With 20 learners way back in year 2000, paano ba kami nag-train? Ay di nagdadatingan, National Center for Disability Affairs, Link Center for the Deaf, Miriam College, yan na nagturo sa amin, level 5 na kami ng sign language. Ano sabi ni Miriam College? Mayor, functional pala kayo, padala mo tao mo. Sabi ko, ano po ibabayad ko? Sabi niya, libre. Wow. Padalan mo lang ng sasakyan niya mga yan. So, pinadadala ko ng sasakyan, pinadadala ko ng pagkain. At training sila hanggang makarating na sila ng level 5. Wow. Tapos yung inclusion sa workplace, napakaganda. Na yung mga hindi magbe-benefit for normal na papasok namin sa industries. Autistic, meron ako dito. Pero, natuto kami sa Unilove Foundation. Nung kami umaten ng seminar, ako ina-amaze, sabi ko, can you please go sa amin pong city government at capacitate ko kami? Kasi bago ko yan dalhin sa industry, we should walk the talk. Kami muna ang mag-hire sa aming munisipyo. Nakakatuwa. Alam mo yung mga autism namin, very beneficial first. Win-win solution Pag pumasok siya ng 8, ano na yan? Magsasabi niyan, everybody, let us all start to work.
So, na-encourage yung mga workers. Hindi ka pwedeng maingay. Wow. Pag inutusan mo yan sa office at hindi nadapnan yung personnel, sasabihin mo yung lunch break or noontime break, sasabihin, ba't ang tagal? Di ba? Allowed lang tayo, 5 minutes. Nakakatuwa. And themselves, natutong mag-resolve ng conflict ang mga empleyado sa munisipyo. Kasi minsan nagre-regress ang behavior nila eh. So sila among themselves ay natututo. Ang tagal na sa amin nung dalawa natin, autistic. Nakakatuwa. 6 years. Alam mo, may graduate na ako na nasa Thailand. Wow. Ng persons with disability. At ngayon, ang incoming namin ay 13 ang incoming college ko. Yeah. So sa Cavite State University, nagka-capacity training kami para yung receiving teacher alam kung paano gagawin, and we should see to it na hindi sila nabubuli. Pagdating ng junior high school, naglagay ako ng isang classroom sa junior high school, may shadow teacher para nag-oversight ang aking mga workers sa aming center base para siguraduhin kung itong mga batang ito ay makadiretso. Nako, sobrang maraming nai-inspire sa liderato ni Mayor Dalia. Lalong-lalo yung may mga parents natin na nakikinig ngayon. Kaya nga, hello sa mga parents, no? Na may mga ganitong mga anak na ganitong sitwasyon. Ang lokal na pamahalaan sobrang nakakatulong. And with the testimony ni Ma'am Mayor Dalia, there's really hope na katuwang ng ating mga parents, no? Sister El. Tsaka tama ka dyan, Yusek, yung mga nabanggit ni Mayor kanina, very comprehensive yung kanilang program na ilatag ng maayos at talaga namang malaki ang benepisyo ng mga kababayan natin dyan sa nasasakupan ni Mayor sa Carmona, Cavite. Mayor, may mensahe po ba kayo sa inyo pong mga kababayan and of course sa mga magulang po, lalo na po dun sa mga magulang po ng ating mga PWD po? Kasi medyo yung mga ganyan, may iba po na parang naglulus sila ng hope, pinanghihinaan ng loob. Mayor. Alam po ninyo, sa bawat araw-araw na ating pag-gising, tayo po ay merong dapat pag-asa. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Kami dito sa city government, lahat na naglalakbay-aral, lagi ko pong sinasabihan na tutulungan namin kayo. Hindi na katulad ng dati noon na kami pinag-aralan to eh. Ito, nakaset na yung aming career program, i-share namin. Pumunta kayo dito, tuturuan namin kayo. Pwede namin kayo yung bigyan ng free board and lodging. Share na namin to, hindi na ito pag-aaralan. Kaya lang sana, yung pagtutulong-tulong ng mga city government, first-class municipality, ay baka na-overlook ito, ay tingnan po natin, kayang-kaya kasi marami po tayong makakatulong. Ang national agencies, nakakatuwa, libre po ang training. Magbibigay yan ng mga libreng assistive device, at yung mga pangangailangan nyo, hindi nyo na yun dapat ibayad eh. Sila na mismo ang pupunta po sa inyo. At marami pong NGOs at civil society organization. Pag nakitang kayo ay functional, pupunta ho yan sa inyo at magko-collaborate po kayo at kayo ay kanilang tutulungan. Kaya nga ho dito sa amin, nakakatuwa eh. Ang dami yung lumilipat sa bayan namin. Kaya nga, Mayor, I'm sure. I'm sure ganyan yung magiging epekto. Because the efficiency of service delivery. At alam mo, napaka-challenging talaga ng sector na yan. I mean, the PWD, yung mga children with disabilities. So yung mga parents, alam mo, marami sa DILG din na nakaka-usap natin, Mayor. Kaya naaalala ko sila ngayon. Mayor, maraming salamat po. Isa kang tunay na inspirasyon. Pakitanggap naman po ang pasasalamat ni Secretary Benhar at sa mga kababayan po natin sa Carmona City, ma'am. Yeah. God bless, ma'am. Maraming po salamat pagkakataong ito. Opo. Maraming salamat, Mayor. Of course, in behalf of Lakay Mayor Deo Macalma, wala po ngayon si Lakay. Pero hi daw po. Ayan. Thank you so much po kay Mayor Dalia Loyola ng Carmona, Cavite. Nakakatuwa yung yeah, no? Iba din. Kaya nung na-interview namin yan nila, talaga sabi ko, galing ng mga programa nila. Klarong-klaro ang mga ang mga connections na mga serbisyo, tapos yung kanyang stakeholdership, tapos yung mga proseso, ay klaro latag talaga. Na latag. At alam mo yung direction ni Yusek, talagang alam mo kung saan, may vision talaga. Yun pala talaga yung mga institusyon na serbisyo, no? At sana gayahin ng iba pang mga LGUs. Kakaiba. Kaya taas ng impact, no? Ramdam ko yung mataas yung impact niya sa komunidad. Kaya maganda talaga na feature natin yung mga LGU para
yan po yung gayahin natin. Lahat tayo magayahin kapag kaganyan, di ba? Okay. Dumako naman tayo, Yusek, sa isa pa nating makakapanayam ngayong hapon. Yes, Sister El. Kasama rin naman natin po sa barangay level ang punong barangay ng San Lorenzo, Makati City, PB Jose Emmanuel Recto. Hi, sir. Punong barangay Jose Manuel Recto. Good afternoon. Ayan, mukhang nakamute si punong barangay. Ayan. Pa-unmute na lang po, sir. Ayan, na parang, ayun, okay na Good afternoon, ma'am, sir. Hi, kamusta po kayo sa barangay San Lorenzo dyan sa Makati City, sir? Nakikinig po ba ang ating mga constituents dyan? Yata. Kasi po live naman po tayo sa Facebook, sa YouTube at sa Yes, mga sa cable channels po. Sana inimbitahan mo sila. No? Siyempre. Siyempre, proud na proud naman tayo. Sir, kakasabi pa lang daw meron nga nanonood. Meron na. Meron pala. Sister El, Ayan, okay, simulan na natin ang ating pag-usap kay punong barangay Jose Emmanuel Recto. Wow, at barangay level, nagawaran sila ng Apolinario Mabini Awards, no? Pakibahagi nga, no, sa barangay level. 42,000 barangays dito sa ating bansa. Kung paano po kayo nagawaran ng Apolinario Mabini Awards, sir, sa inyong mga programa? Okay, sir. First of all, yung award na yan nabigay nung time nung predecessor ko si Mr. Ernesto Moya. So he should be given the credit for all the awards na natanggap ng Barangay San Lorenzo. Okay. Being the central business district dito sa Manila, yes. Yung programs namin are geared more sa mga businesses. So, una, nagbibigay kami ng mga information campaigns tungkol sa mga rights and privileges, rights and benefits ng mga persons with disabilities. Especially accessibility law, nagbibigay kami ng mga information campaigns sa mga lahat ng mga establishments. Tapos nag-offer rin kami ng mga job fairs targeted to mga persons with disabilities to give them an opportunity to be able to work and be productive members of society. Meron din kaming mga programs na naka-cater sa mga persons with disabilities, lalo na ngayon sa time ng mga bagyo, earthquakes. Yung ibang, kasi nagre-rescue ka ng mga tao, iba yung mga taong may mga kapansanan. Kailangan nila ng sometimes special treatment or differently assisted by mga rescue teams. At meron rin kaming barangay-sponsored PWD NGO na fully funded by Barangay San Lorenzo. Sila po ang namamahala sa mga programa ng mga PWD dito sa Barangay San Lorenzo. And what else? Yun ang basic na ginagawa namin for the barangay constituents ng San Lorenzo dito sa Makati. Yeah, Sister El, gusto ko lang... We also need a lot of help ka pala. We also get a lot of help from the city government. Madami sila mga programa na binababa dito sa barangay para makatulong sa mga PWD. Sister El, gusto ko lang hanguin sa sinabi ni PB Jose Emmanuel Recto. Opo, maraming salamat naman dun sa past leadership na nag-institutionalize nitong mga programa at mga inisyatibo for PWDs. Pero Sir Manuel, I'm sure na-inspire ka na ipagpapatuloy mo to at mas lalo mo pang paiigtingin yung mga programang ito, right? Well, of course, sir. Yes. That goes without asking. Na tutuloy pa namin itong support namin sa mga PWD ng Barangay San Lorenzo. Yeah, hearing from you. In fact, nakakatulong pa pala kami. May benefits pa kami sa mga ibang barangay. Dahil fortunately, fortunate yung Barangay San Lorenzo to be well-funded. So we're able to assist other barangays, either financially or materially,
with regard to PWD concerns. Mayaman! Ang San Lorenzo. Maraming pondo. Maraming pondo. Ayan. Pero generous naman sila. Yes, at least nag-share. And nakafocus sila Yes, sa sir. PWDs. Yes, Diba, oo. Sister El? Yes, at nakakatuwa yung mga ganitong klase ng LGU na nagtutulungan. Ano? Pero punong barangay, Jose Emmanuel Recto, sir, kumusta naman po yung resulta? Bagamat sa previous, yung pong inyo pong sinundan na punong barangay po, ang sabi nyo nga po ay na-awardan ng yung kanya pong leadership during his time ang nakakuha ng award itong Apolinario Mabini Awards. Ngayon po, kumusta po yung resulta ng atin pong mga programa para sa ating mga PWD dyan? At kumusta po ang mga proyekto po ngayon na ongoing? Mabuti naman yung mga resulta at continuing pa rin and full support pa rin yung Barangay San Lorenzo with the programs for the PWD. Yusek. Yes. Siyempre, mayaman ang San Lorenzo. Makati, siyempre, Makati. At saka ang punong barangay, Recto. Tatanungin ko sana, kaano-ano niyo po ba si Secretary Ralph Recto? Don't ask it. Yes, pero yeah, Relative nyo. Relative yata eh. Pero he's a relative po. Ayun, Yeah. relative. Yeah, punong barangay, gusto lang po naming do mayroon kayong, financially wealthy, may resources. Yes, sir. Anong mga ahensya rin ang tumutulong sa inyo or may mga non-government organizations din ba? May mga akademya rin ba na tumutulong sa inyo? Mga national government agencies? Well, mostly the city government. Well, attached to the city government kasi may mga iba-iba silang agencies like Social Welfare Department. Meron rin po silang office specifically for persons with disabilities. Sila rin po tumutulong sa amin. Pati kahit yung mga senior citizens groups namin po nakikitulong sa mga projects ng mga Barangay San Lorenzo. Kanina nasabi Sister El ni Ma'am Dalia ng Carmona City na may may financial resources ka para talagang ma-institutionalize mo itong mga PWD programa, no? Ganoon din po bang experience ng San Jose, Barangay San Lorenzo, Makati City, CAP? And at the same time, ano po yung mga mensahe ninyo na pwedeng kapulutan po ng inspirasyon ng ating mga punong barangays naman sa Pilipinas on this pertaining to these PWD programs? Speaking of for the business district ng Barangay San Lorenzo, sana bigyan niyo sila mas madaming opportunity yung mga persons with disabilities. Makakatulong rin naman sila and they are part of society. And I wouldn't think of them as disabled persons, but differently abled persons. Marami sila makakatulong sa atin. May mensahe mo may po mensahe po kayo sa inyong mga constituents. Doon na po yun, ma'am. Answer yun ito yung mensahe ko. Short and simple. Sana bigyan ng opportunities yung mga members of the PWD to be more productive. And huwag na sana i-discriminate yung mga PWD because of their perceived disabilities. Kasi meron naman silang ibang skills na pwede ninyong ma-utilize. Ma-utilize, yes. Have them in your work. Yeah. Wow, no? Kap, kami po ang binigyan nyo ng oportunidad para mapakinggan po namin ang inyong boses. Mapakinggan po namin yung paglatag ninyo sa mga programa at the barangay level. Pakitanggap po ang pasasalamat ni Secretary Benhar Abalos at DILG. Salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon sa DILG sa DZRH Break Time. At please continue inspiring our constituents, particularly the PWDs. Maraming salamat. Maraming salamat rin po. Ayun, maraming salamat. Thank you so much po and God bless po sa inyo. Punong Barangay Jose Emmanuel Recto ng Barangay San Lorenzo, dyan po sa Makati. Yusek, alam mo na, nakakatuwa kapag may mga naririnig kang ganitong mga opisyal ng barangay na talaga namang alam mong aktibo na ginagawa yung mga proyekto, programa para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga medyo hindi na pagtutuunan ng pansin sa iba nating sabihin natin dito sa ating bansa
medyo may nalileft out at yung mga ganito ay nakakatuwa na pagtutuunan nila ng pansin. At maraming salamat naman dahil meron tayong plataforma DILG sa DZRH break time para naman kahit papaano ang ating mga kababayan maipaabot natin sa kanila, Sister El, na ay may serbisyo palang ganon. Ay may ginagawa pala talaga. At may resulta palang devolution. Ito diba? Yusek. Ay, yan, kitang-kita natin sa dalawang nakapanayam natin. Oo, isang mga, it's not masyalan, it's really challenging. Yes. It's really difficult na serbisyo na ibibigay natin sa mga tao, and yet, kinakaya ng Carmona, Cavite, Carmona City at saka Barangay San Lorenzo ng Makati City. So, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, may gobyerno sa baba. Yes. No? At talaga naman pong usapan pong gobyerno, serbisyo sa publiko. May serbisyo, no? Kaya nga nakaka-inspire. And yan naman yung under the leadership of Secretary Benhur Abalos, yan yung gusto niyang i-popularize na maramdaman ng mga mamamayang Pilipino nasa local level pa lamang, first line yan okay, sa barangay pa lang, may nararamdaman yung serbisyo. Nasa ground. Nasa ground. Yes. May action na. Yes. Kung hindi man enough, di punta tayo sa munisipyo. Mag-level up tayo. Di ba? Ganun dapat, yes. Yusek. At again, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, Mayor Dalia Loyola ng Carmona, Cavite, and of course, si punong Barangay Jose Manuel Recto ng Barangay San Lorenzo, Makati City. Thank you so much po sa inyo. Yes, Sister El, thank you so much God bless po at more blessings, Yusek, at health para magampanan nila yung kanilang mga tungkulin ng maayos. Tama ka naman. At sa atin pong pagbabalik, atin naman pong sasagutin ang ilang mga katanungan sa ating programa na para po sa DILG ng ating mga kababayan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, 4:58. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the punong barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODMA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODMA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At sa atin pong DILG Connect ay atin naman pong bibigyang pansin ang katanungan ng ating mga kababayan sa Department of Interior and Local Government. At para po sa ating may makakasama tayo mula po sa DILG, narito po ang ilang mga katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ahensya sa DILG. At atin naman pong bibigyan niya ng kaukulang solusyon at aksyon. At bago natin puntahan ang ating kasamahan mula sa DILG, narito po muna ang concern, mayroon pong katanungan mula sa ating isa sa ating mga viewers, listeners, sa ating mga kababayan. Ang kanya pong concern, itatanong ko lang po sana kung ano ang list of powers, duties, and responsibilities ng isang barangay administrator.
At upang bigyan po tayo ng kaukulang kasagutan dyan, atin po makakapanayam ngayong hapon ang officer in charge, si Attorney Iza Marie Laurio ng National Barangay Operations Office o NBOO ng DILG. Magandang hapon, Attorney Iza. Magandang hapon po, Miss Eileen, and of course, magandang hapon din po, Yusek Odi, and to all our mga tagapakinig po sa DILG, sa DZRH Break Time. Attorney Iza, hi, kumusta po kayo sa NBOO? Batiin mo ang ating mga 42,000 plus barangays na siyang nagbibigay buhay sa ating National Barangay Operations Center. Yes, Yusek. Thank you for that. Again, magandang hapon po sa lahat. And bilang tugon po sa katanungan ng ating concerned citizen, ang Republic Act number 7160 o ang ating Local Government Code of 1991 ay hindi po nagtakda ng barangay administrator bilang isa sa mga mandatory positions sa barangay level. And malinaw po na nakasaad sa ating Section 387 ng Local Government Code na ang bawat barangay ay mayroon lamang first, yung ating punong barangay, 7 sangguniang barangay members, sangguniang kabataan chairpersons, barangay secretary and barangay treasurer, lupong tagapamayapa, composed of at least 10 to 20 members at ang mga miyembro ng community brigades o ang mga barangay tanods. And alinsunod sa nabanggit na probisyon ng RA number 7160, hindi po mandatory na magtalaga ang barangay ng isang barangay administrator. However, sa the sangguniang barangay pursuant to Section 387 of the Local Government Code may create such other positions or offices as may be deemed necessary to carry out the purposes of the barangay government in accordance with the needs ng ating public service. Of course, subject po ito sa budgetary limitations on personal services prescribed under the LG Code. And in addition, alinsunod naman sa ating Section 396 ng Local Government Code pa rin, the punong barangay is empowered po to appoint other appointive officials and maaaring ito ay ang nabanggit kanina, ang barangay administrator or iba pang positions na sa tingin ng ating mga halal na barangay officials ay lubos na kinakailangan ng barangay. Kung saan ang kanilang qualifications, duties, and functions shall be governed by the provisions of the existing laws or based sa ating barangay or kani-kanilang barangay ordinance. Nako, sana nakikinig ang ating mga barangay officials kasi nga maganda yung pagpapaliwanag ni Attorney Iza na number one, ang barangay administrator, Attorney Iza, as you mentioned, ay hindi mandatory. Okay? Hindi siya mandatory na posisyon at in-enumerate ni Attorney Iza itong mga mandatory na posisyon lamang na pwedeng ma-appoint, ma-elect at ma-appoint sa ating mga barangays, okay? Pero ang sabi niya ay pwede silang mag-create ng mga posisyon tulad nga ng barangay administrator, pero naaayon sa pangangailangan ng barangay. Kung kailangan nyo po talaga. Hindi dahil gusto nyo lang. Ito naman, Attorney Iza, barangay administrator meron, kulang ang kanyang barangay tanod. Hindi ba pwede yun? Unahin mo muna ang barangay tanod. Yes. Tama ba, Attorney Iza? Yes, Yusek. Kasi yun po talaga ang nakalagay sa ating Local Government Code. Yung mga nabanggit ko pong positions na yun ang mandatory na nasa barangay po natin dapat. Very good. Clear. Malinaw na po ha, wala na pong makulit. Ito naman ang kagandahan nitong segment na to, itong DILG Connect. Oo, DILG Connect. Kaya, Attorney Iza, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat din po, Yusek Odi, and maraming salamat, Ms. Elaine, and to all our mga taga-subaybay po at taga-pakinig ng DILG DZRH. Attorney Iza, i-plug mo din kung paano kanila makokontak sa NBOO, yung mga katanungan sa barangay level. May mga concern. Yes. Yes, Yusek. Meron po tayong Facebook page, ang isa-search lang po doon, National Barangay Operations Office. Anytime po, pwede po kayong mag-message if ever may mga concerns po tayo, ang ating mga constituents po, may mga katanungan, open po ang NBOO Facebook Messenger and Facebook page po natin to answer all the queries ng ating mga kababayan. Okay. Wow. Thank you so much po and napakalinaw na explanation. Uy, Sister El, last day pa lang ngayon ng July 31. Kaya naman sa lahat ng mga
nakikinig, magpasalamat tayo. No? Akalain mo yon isang buwan na lang, bare months na. Oo. Diba? Yeah. Kaya sa lahat po ng mga barangay officials na nakikinig sa DILG, sa DZRH, naku po, niyayakap po at ginagabayan kayo ng DILG. Sa lahat po ng mga guro. No? Yes. Hi ma'am, hi sir. Hello po sa lahat ng mga teachers. Sa lahat ng mga teachers at of course yung mga administrators. Yes, oo. Yung mga non-teaching staffs. Non-teaching staff. Yes, nga pala. O tomorrow, Sister El, yes, supportahan po natin yung Gojust. Ito po yung launching ng mga training materials on katarungang pambarangay and violence against women and children and I think gender and development. No? So, the DILG together with the Department of Justice and mga other national government agencies, partnered with the European Union sa Gojust. They call it Gojust. Okay, it's 6, no? This program 6 to achieve justice at the local communities. And itong manual na to ay isa sa mga pagsuporta para sa ating capacity building ng mga barangay officials on katarungang pambarangay, manual and training materials on VAUSI and gender and development. Ayun, napakaganda. At sa iba pang detalye, Yusek, meron ba kayong Facebook page? DILG, nandun ba nakapost? Sa DILG Philippines. Ayan. Nasa DILG Philippines. I-check nyo po ang Facebook page ng DILG para pa po sa ibang impormasyon po niyan. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nakinig at tumutok sa ating programa. Ngayon pong araw ng Miyerkules, huling araw na po sa buwan ng Hulyo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Miyerkules po, magkarinigan po tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Of course, ang ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako po ang yun nakasama sa programa ngayon, Elaine Apit. At ako naman po si Odi Pasaraba, ang humahalili kay Secretary Benhar Abalos dahil napaka-busy ng ating Secretary. Busy. Oil spill, tapos itong habagat. Napakaraming issue. Sir, salamat naman sa liderato mo. No? At syempre, nagpapasalamat ng sinamahan tayo, Director Eva Bacay, of course, ng Public Affairs, at sa lahat walang ng mga absent yan. Oo. Sa lahat ng mga DILG officials, hay nako, itong mga taga-SOC Sergeant, salamat naman at nag-imbita sila. No? Ganda-ganda ng activities nila. At saka lahat ng mga field officers po na tumatangkilik at sumusubaybay sa ating DILG sa DZRH at ang ating mga lokal na pamahalaan. Sa inyong lahat, maraming salamat. At tulad nga sinabi ng ating mahal na Pangulo, mahalin ang Pilipinas, mahalin natin ang Pilipino. Thank you po. Mabuhay po kayo. God bless po. Susunod na po programang Balansyado with Miss Karen Oyong and Henry Uri. Pilipinas ang oras, 11 minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon. Napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.